Good morning, beautiful people. I'm attending General Assembly meeting. I already done registered. So this is our annual meeting here in our place, Cambridge Village Condominium. So it's so hot. Hello. Signature. Okay. Pangalan. Yeah. Parang pumasok ka na sa tenement. Ang init! Sa first few buildings na pagpasok mo up to the flowers. Grabe. Okay. Okay, I'm done. Ayun, I'll show you guys. Ito yung General Assembly meeting ng Cambridge. So, they're catering. Ano yan? May pa ganyan na. Cluster 32, 33, and 31. So, any... Up 3, cluster 32, 33. Ito yung mga board. 32, 3. Sino po ang taga-cluster 31, 32, 33? Cluster 31. Ayun, be proud of yourself po. Should I? Salamat po. Although, yung top po na yun Anywhere can sit naman, siguro. percent collection efficiency. Excuse me po. The other buildings are also Walang nakaupo dito. nasa 80 plus na rin. Thank Collection you. efficiency. So, And okay na po ba? Ay, parang di ko sabihin namin yung kita. top Gusto ko three makita yung board of bottom naman. Sorry. Sorry po. Clusters 1, 5, and 6. Sorry po. So, So, there, cluster wow, 1, may 5, and 6 catering po sila. ang nasa 70 May plus ay, oh my God, collection may pa-cater. efficiency. May nakaupo dito. Kung ang pagbabasihan po natin ng projects, Okay, dyan na lang. based sa I collection want to see the efficiency. board of... To be fair po, yun po yung isang nakikita namin Sorry. para hindi kami ma-question. So, yan. Salamat po. Katulad nga sinabi nyo na Wait. you are looking at 2026 to have Oh my major God. budget. So hot. Makakaasa po ba kami na sa 2026 meron talagang project na So, this one is the food stuff. Actually, kahit na nasa Improvement condominium ka man or nasa Okay. house and lot ka man na nakatira, kapag may sarili kang bahay, Okay. inaayos mo yun, pinipinturahan mo yung labas at loob every maybe 5 So, years, 4 years. Correct. Kaya para sa akin, it's okay to spend kung kailangan namin mag-spend para sa beautification at saka sa para maging maganda yung Grabe. value ng ating mga properties. Yes, sir. Noted. Ito Thank you po po. na nga lang. So, with that po, I think agree naman ang lahat na magkaroon tayo ng improvements by 2026. And for this year, we have a lot Ayan. of projects po na kinukumpleto. Hindi po natin matatapos lahat ng concern overnight. Definitely po, meron pong dumadagdag na mga concerns. Hi, Kasi one po, viewer. siyempre, just like our elevators po, luma na rin po lahat ng elevators natin. So, isa-isa po natin yan isinasama sa mga special projects. And with this board po na magpapatuloy po sa kanilang position, yan po yung mga pag-usapan talaga. And okay lang po ba sa inyo na i-consider natin ang collection efficiency para sa pag-start ng project sa building? Ibig sabihin po, kung sino yung highest collection efficiency na building, yun po yung priority natin na pagandahin. Wow. So, yun. Unfair po lang kasi di ba bago lang yung... Wait lang. Actually po, mataas po ang collection efficiency. Opo. Actually, regardless po kasi kung bago o luma. Hindi naman po ibig sabihin na i-repaint natin si cluster 32 and 33. Kung ano po yung kailangan ng building. Kung ano po. Sorry po, hindi po ito repainting ng lahat ng building. Kung ano po yung project na necessary for that building. So, yun po hindi po repainting ng cluster 32, 31, 32, 33. For example, sira ang elevator nila. Ito. Pa-priority po natin ang elevator nila. Yung ganun po. O, yun po. Sir Ed, meron gusto mong sabihin? Hello? Kung po dyan, meron po 4 na factors na tinitingnan kami na priority namin magawa na improvements. Una, kuryente plus genset. Pangalawa, elevators. Pangatlo is water supply and discharge is mga septic tanks. Yun. Internet. Yung 4 na to, importante sa ating mga
pang-araw-araw na ginagawa sa cabbage, lalo na yung mga work from home. Yung pang-apat, sa ngayon, wala kaming control. So, we're prioritizing our team. No? Lete, genset, elevator, water supply, at yung mga safety You can have this. para maiwasan Wait a yung minute. backlog. I have to. Okay, so this is our priority. So, nakita nyo kanina, And thank you. majority ng mga projects na ginagawa ngayon is para i-address yung tatlong yun. Okay? Now, after we have completed siguro 80 to 90% of that, then we will go to the other, like beautification and painting. I agree, it adds to the value of the project or aesthetics, no? Especially the landscaping and what people can see that is pleasing. No? That way we can increase the value of our property. Thank you. Okay. Okay. Since 11:45, we will end na po yung question kay ma'am. Si ma'am na po yung last na magko-question na naka-green po. So, apat. Si sir po pala. Si sir. Nakatayo na si sir kanina. Hindi magandang. Sige sir, sorry. Yung sinasabi ni Sir Ed regarding to sa internet. So, si admin is in talks with Globe and Smart. Kasi nga po yung signal ng dalawang yung basically it's mahina po dito sa ano natin. So, tapos na po kami mag-negotiate kay Smart. So, they will be putting up 2 outdoor facilities sa rooftop po natin to cover po the whole of campings and some parts outside. So, meron na po yun. Inayos na lang po namin yung final contract. Then, meron na rin po kami initial negotiation with Globe para naman din po maglagay din po sila ng cellphone signal enhancement nila dito sa property po natin. So, hopefully, yung po dalawang yun is makomplete po namin within the year. Yun lang po. Okay. Ma'am, you may face na po. So, good afternoon. I am Odette Calimoda from Cluster 20. My question is regarding the Board of Trustees. Curious na po, gaano katagal na po kami nagsaserve sa board? Sorry. Super init. So, ako po is more than 10 po. Mr. Tubon. Huh? Less than 6 months. Miss Elmanios. Diyan mag-iira years na. Mga 12 years na. 6 months po ako. May next question po is business na appointment na Okay. Yes, sorry. Ako po is appointed by the developer. Appoint. As an interim board of directors. Just to clarify po, si Sir Rio po is also a resident from Castor 9. Employee po siya ng Mega World. So, as procedure po, kahit tanongin niyo po ang legal, nasa master deed po natin, pag nag-start po ang isang development, whether it is subdivision or condominium, the developer creates the association. And during the start, sino po ba ang iuupo? So, ang nakupo po talaga during the start of the Ayan ang association tao na. is representative from the developers. Ngayon, kailan po sila mapapalitan? Mapapalitan po sila during AGMM if we attain the quorum. However, from the beginning, we were not able to attain the quorum po. will bring me to my next question. Yes, ma'am. Sige po. Kasi nasa RA 9904,
the qualifications, positions, duties, election or appointment, and compensation of other officers and employees of the association. Provided that the term of office of the other officer shall not exceed 2 years. Provided further that no officer of the association holding a rank of director or trustee shall likewise be entitled to any compensation. Ang isa pa is the term of office of the members of the board shall not exceed 2 years. Nasa RA 9904 po yung section 15. So, paano po natin ma-address yung Sige ma'am. Thank you ma'am. I think we have to ask our lawyers para po legal basis Yes, po. but we need the answer as soon as possible. So, Yes ma'am. Nandito po ang ating legal counsel po. Hello po, magandang umaga. I'm Guillermo Dalico from DB Ilo po. Regarding po sa batas na sinite nyo, yung RA 9904, I believe it's the Magna Carta for Homeowners and Homeowners Associations. Unfortunately, it does not apply in our case kasi we are not a homeowner association. We are a condominium corporation. So yung law po na sinite nyo, it applies to horizontal projects, meaning house and lot. As for the yung basis naman po na sinabi ni Sir Alvin, tama naman po siya. Since pag nag-initiate ang isang developer ng isang condominium project, ang unang officers po talaga dapat ay mga developer appointed. Unfortunately, gaya po ng sinabi ni Sir, hindi tayo nakaka-reach ng quorum. Maganda actually yung unang tanong kanina kung pwede ba ibaba yung quorum requirement. Ang sagot po doon, gusto ko sana sumagot kanina, ay pwede naman po by amending our bylaws. Yun nga lang, medyo magiging absurd kasi pag in-amend natin yung bylaws natin, kunyari lalagay natin na mababa na yung quorum, kailangan pa rin natin ng majority dun sa pag-amend ng bylaws. Now, ano po yung remedy natin, having said that, yung mga sinabi ko po, I guess it lies with the legislation na po talaga. Kung medyo absurd yung batas sa tingin natin, kailangan siyang baguhin. Unfortunately, out of our hands. It brings me to my next question. My next question is, ilan ang members nitong sinasabi niyong association? The total number of members or units po is 5,311 po. Total number of units po. And then ilan yung members in good standing? Members in good standing is around 2,888 po, based on the figures presented earlier. And I belong to that. Outstanding. It is composed of, ano na po, tama ba siya? Residents lang yun, 2,800. Wala Yeah, pa po doon residential. sa Empire East. Si Empire East po is 454. So kung titignan po natin yung figures, sa 2,886 po, halos 1,443 po yung kalahati na dapat na umattend na residente. Kung titignan po natin, kung bibilangin ko po ang attendance ng Empire East ngayon, we are representing 400 plus units. Kung tutusin po, mas marami pa po kaming representation sa inyo ngayon dahil po doon sa mga inirepresent namin unit. Dahil gusto nga rin po namin maparami yung attendees. Kasi kung alisin po namin yung figure namin, I think that we are less than 200 or more or less 200. So hindi po talaga natin ma-attain yung quorum. I've been in property management po for 25 years. And isa po talaga ito sa problema ng association. Ngayon, kung papansinin niyo po, ilan po ang nag-file ng candidacy? Ang nag-file po ng candidacy, I think isa lang po yung bago. So, whether we have the quorum or not, kung nagkaroon man po tayo ng election, sila pa rin po yung kailangan yung iboto. So, ang kailangan po natin talaga is magtulungan. Kayo po ng mga in good standing is i-encourage po natin talaga lahat. Yun po yung problema. Sa aminin po natin at hindi, marami pong residente na in good standing na wala naman pong pakialam. Ang gusto lang po nila is just magbayad. Kaya katulad ko po, nakatira-tira po ako sa condominium. Pag na-receive ko po yung billing ngayon, binabayaran ko na po siya mamaya or bukas. Ganoon lang po. Hindi rin po ako nag-attend ng association. Kasi ang dami ko na po inatin na meeting na ganito sa labas. So yun po,
makakakuha po tayo ng quorum talaga pong sa tulong po ninyo. Kasi kami po ang magagawa lang po namin is mag-announce, magdikit ng mga posters, ganun lang po. Pero ang isa pong problema natin, hindi rin po updated ang GIS ng mga residente po natin. Wala po silang pakialam sa records. Kaya po kung mapapansin nyo, yung billing po natin supposed to be paperless na po tayo. Dapat po ini-email na lang po lahat yan. Pero halos 30%, 40% lang po ng residente ang meron pong updated contact details. Okay. So pakiusap po, i-encourage po natin lahat ng residente na mag-update ng GIS. Mukhang nag-update lang po ng GIS nung nag-update po tayo sa swimming pool. Nung naglagay po tayo ng requirement na dapat registered owner. Doon lang po mga nag-update ng registro sa admin. Importante po yun kasi kung hindi nyo po i-update ang pangalan nyo sa admin, yun po, katulad dito, nagkakaroon po ng problema doon sa labas kasi hindi po sila acknowledge ng system po natin. So yun po ma'am, talagang malaki pong hamon ang pagkuha ng quorum, pero sabi nga po ni attorney kanina, we can amend the bylaws. However, it requires, I think, tama ba attorney, 2/3 pa yata ng majority ang kailangan? More than majority. So unfortunately po, yun po. Ngayon, kung magkakaroon po ng maraming candidates, at least meron tayong choices. Sa ngayon po, wala rin tayong choices based doon sa nag-file ng candidacy. Yes, ma'am. Last na po. Kung hindi RA 990 forum na po cover dito sa association, ano mga tapos na po cover sa association? Ano po, among the laws na nag-apply sa condominium corporations and associations ay yung Condominium Act. Hindi ko lang kabisado yung RA niya, pero pag sinerge niyo po, lalabas yung number. Thank you. Yung Condominium Act, Subdivision and Condominium Buyers Act, pero more on sa pagbili naman po yun. And, ano pa? Master Deed, in a way, batas pa din po ang Master Deed, ang bylaws, ang Articles of Incorporation. Lahat po yun, pag in-interpret nyo, dapat in harmony siya with each other. So walang association law specific sa association para sa condominium? Yung pinaka-condominium act na po. And aside from that po pala, yung pinaka-generic law na applicable ay revised corporation code. Kasi in a way, corporation pa rin po itong Cambridge Village Condominium Association Incorporated. So ibig sabihin, pwede kami mag-register ng association dito? Registered na po ang association. Sabi na hindi covered ng RA 990. Yes po, kasi ang RA 990 for homeowners po. At ang regulating body po dyan ay ang DSUD. Hindi po tayo covered ng DSUD. Naka-register po tayo sa Securities and Exchange Commission. Required naman mag-register ang homeowners association sa SECA. Ang registration po ngayon ng Homeowners Association ay with the DSUD na po, nilipat na po. Doon na po sila nagpapasa ng GIS, Articles of Incorporation. So specifically itong Cambridge, meron itong homeowners association, tama? Condominium Association po. Condominium, hindi homeowners po. Na naka-register po sa Sabihin SEC. na, pwede nga kami mag-register ng sarili namin homeowners association. You could try, but I would advise against that. Kasi baka i-reject lang po ng DSUD. Kasi hindi naman po nga ito subdivision project. Iba po kasi yung nag-govern sa subdivision sa condo po. Ganon? I think, kung neighborhood association, baka po makapag-register kayo. As neighborhood po. Hindi po siya yung association po ng mga residente. Kasi kailangan po isa lang po yung nag-govern. Kasi hindi po pwedeng si cluster 1 dito magbabayad, si cluster 2 dito magbabayad. Kasi isang sistema lang po ang pinapagana natin. At magkakagulo po tayo lahat. Naghati-hati po tayo. So yun lang po. Magtulungan lang po tayo. Just continue po yung pagiging in good standing. At ibuhos po natin ang sisi dun sa mga hindi po nagbabayad. Talaga pong ang reason bakit ganito ang sitwasyon natin ay dun sa mga hindi nagbabayad. Kung titignan niyo po, as per record po monthly, pag nag-bill po tayo,
for the month, for example, nag-deal tayo ng May 16 ng associate ng SOA natin. Ang nagbabayad lang po on time before the due date is 40%. 30% ay nagbabayad during due date or after due date or pag nagpuputulan na. Kaya po mapapansin nyo, lagi po napakaraming tao dito pag nagpuputulan na. Kasi yun po yung sitwasyon natin ngayon. Only 40% of you are paying on time or before the due date. Kaya po tingnan nyo po yung 40%. Paano namin mapapatakbo ng maayos ang association kung yung 60% hindi mo namin makolekt on time? So nangyayari po, nagsasacrifice po talaga yung ibang dapat bayaran. Even po yung Meralco bill natin. Minsan po maabot tayo sa punto na kailangan mo na nating unahin ang pambayad sa maintenance, pambayad sa security, bago natin bayaran si Meralco. Meron din naman po kaming ginawang pakikipag-meeting sa head office ng Meralco dati. Meralco, pakiusap, itigay mo muna yung payment namin ng isang buwan kasi kailangan namin bayaran yung 13-month pay ng mga tao. So maabot po kami sa ganun na kailangan nating mag-adjust dahil po sa collection efficiency. So next question, sir. Hello, good afternoon po from Cluster 7. Makikabalita lang po regarding dun sa connection po ko sa STP, no? Kasi parang sometime, I think 1 or 2 years ago, nagkaroon po tayo ng issue sa Laguna Lake Development Authority. So makikibalita po kami ano po nangyari, bakit po nagkaroon ng violation, ano na pong status ngayon, and ano po yung naging consequences sa atin. Yun po ang problema natin sa DNR. Number 1 po, there's a series of inspection po before with Menro, Senro. Previously po kasi ang unang complaint is yung discharge ng STP1 and STP2 yung existing. Kasi yung complaint po dun sa relocation area. But upon checking po nila, wala naman pong problema sa atin. Kasi yung nakikitang madumi dun sa relocation area, it's combination na rin po nung discharge natin at discharge ng mga nasa relocation area. However, yun pong recent na nagkaroon po tayo ng problema dito sa creek pagpasok po ng gate. Yan po yung kung mapansin nyo po may nag-overflow na rin yan sa main road. Doon na po dumidiretso sa creek. Kasi nga po, it cannot be accommodated anymore by existing STPs natin. That's why we seek assistance from the developer kasi hindi na po talaga natin kayang ponduhan. I think this will cost 15 to 20 million. Tandaan po natin, for every million po na expense natin, that is equivalent to 1 peso per square meter. Kung gagastos po tayo ng 20 million, that is 20 pesos per square meter per month for 1 year. Yun po yung contribution ninyo. So yan po, wala po tayong gastos dyan. Si Empire is po ang magpupundo ng STP na yan. Last na lang po, yung sa special assessment po na 200, until when po yung babayaran? And then, para saan po yung binabayaran namin na 200? Very good question. Na lang din po, ano po yung process nung paglalagay ng special assessment? Kasi last time parang nagkagulatan na lang po kami na nag-increase yung association dues and then after a month, I think, biglang nagkaroon ng special assessment din na siguro na-miss ko lang yung process pero parang nagulat lang din po kami. Sige sir. Ganito po, pwede po tayong walang special assessment pero idadagdag lang din po natin sa cost ng association dues. Ang problema po, pag idinagdag natin siya sa computation ng association dues, that particular fund intended for the special projects can be utilized sa ibang gastusin. Ibig sabihin, ma-repurpose po siya kung ano yung importante. Like po, pag sinabi natin special projects, hindi po ito pwedeng galawin. Talaga po kailangan natin kompletuhin yung projects. Then, I think we have several circulars naman po regarding dito sa special projects natin. And tama po kayo, 200 pesos per square, that is payable until December this year. 5 pesos per square. And thank you po sa inyo kasi kayo po yung composition of 70%, 68% collection efficiency. Kayo po yun. Yun po mga wala dito, some of them are in good standing pero majority po is talagang hindi po sila nakakabayad. So, gaya po na sinabi ko kanina, yung special projects po natin is yung fire pump po natin kasi life and safety po yan, number 1. Number 2 is yung long overdue na sira na elevator kay Cluster 3.
Number 3 is 15 units of transformers with findings of leak. Kasi po may mga tagas na po talaga siya, and it was fabricated 20 years, 30 years ago. So nag-i-start na po tayong maggawa ng mga preventive maintenance. So ginagawa po natin ngayon is preventive maintenance, hindi po siya reactive na kung kailan pumutok saka tayo magpapalit. So yun po yung sa special assessment. Okay. Yes, ma'am? Hey, sir, good afternoon po. Good afternoon, everyone. I think, kilala niyo na ako. Pakilala na ako sa GC namin. So ako po pala si Dana Marasigan. Thank you, ma'am. And I'm candidate running for BOT sana. So maganda yung naging questions kanina, yung unang-una kasi since 2017, tama naman, hindi napalitan yung BOT natin. I mean, wala kaming true representation as unit owners. Yun lang naman yung gusto namin. Bakit? Bigyan ko kayo ng 2 reasons bakit. Yung maling reading ninyo ng electricity nitong nakaraan. Yeah. I have to pay supposedly 24,000 yung una ninyong binigay sa akin na SOA. Ni-revise nyo, ginawa yung 20,000, yet mali pa rin. Kasi yung 20,000 is based sa reading nyo ng May 16 na supposedly April 24. So, I have to, the average bill ko actually is ranging from 12,000. So, mayroon akong significant increase na 8,000. Kaya kong magbayad. Paano yung iba? Tapos puputulan niyo sila ng kuryente. So, my point here is, kaya ako nag-run for BOT because I want us to have true representation. You don't know how we feel. Really. Because if you know, ganito ang gagawin ko. Dahil accountant ako, accountant ako and I do also process improvement kasi Six Sigma Black Belt naman ako. So what I'm doing actually sa mga businesses na hawak ko before ako mag-release ng SOA, merong electricity bill si admin, say 1 million. Meron akong collectible, it should match. 1 million din dapat yun, pero ang ginawa niya sa almost double, 2 million, 1 million. Nasaan yung check and balance? Nasaan yung check and balance? That's one reason. Bakit ako running na? Kasi I want us to have true representation by helping you guys. And I don't, blaming you is not my leadership style. I want to help. Really. Really. Kulang kayo sa process improvement. Number 2, yung bad debt expense, almost 72,000 from 2024 to 2025. Okay guys, just to explain, ang bad debt expense, yung mga hindi na-kolekta ng admin, i-charge niya sa ating mga good payer units, tama? Yes! Charge to all po. Hindi Yeah, charge to all. How unfair, di ba? How unfair. We're a good Hindi payers. ko nga alam kung kailan yung budget expense and kung kailan pa collectible kasi nandito ako 2017, baka yung budget, yung uncollectible nyo na yun, ay prior to 2017 pa, binili ko yung mga units na yun na hindi ko alam na may expenses pa lang associated pa yung prior owners. Kasi walang report. Yeah. Hindi namin alam kung yung nagtataka ako, una sa lahat, nagtataka ako kung bakit may uncollectible account, samantala may penalty. So magbabayad sila kasi nakatira sila dito unless hindi na sila tumira the next month, di ba? Possible, yun yung mga hindi talaga bayan. But dapat Empire East na yung magmamanage yun kasi pinagkakitaan nilang ibenta yung unit, iiwanan nung bumili na may expenses tapos i-charge sa amin, hindi ba negligence naman yun sa part ng True. process meron kayo? Yes! Okay. Unahin ko po yung last. No, unahin niyo yung kuryente. Okay, sa kuryente po, definitely po mayroong human error. And we apologize. And hindi na po namin natutukan ng meeting kasi po natapat po sa AGMM. And after this AGMM po, next week po, tututukan na po namin yung what should be the improvements na kailangan gawin. Ngayon, initially, the board discussed kung paano magiging effective and efficient yung pag-reading. Kasi pag tao po talaga nagre-reading, meron talaga ang factor ng human error. Given the fact na yung mga metro po natin meron pong metro ng tubig na halos hindi na rin makita. And kailangan pong
kailangan. So, basically po, meron na pong pinag-uusapan ng board as areas kanina na baka we have to switch dun sa mga smart meters. Pero, syempre po, by It will cost us, sir. yes, So everyone, how about every time mag-relieve kayo, let us witness it as unit owners. yes, actually, isa rin po yun sa, Simplest way, walang cost. wala pong problema. Isa rin po yun sa suggestion Yun, kanina. matanggalin na, yun po yung nagiging problema namin. Actually, hindi lang ito yung unang pagkakataon po. Sige po. Ma'am, naintindihan ko po yung request nyo na you have to witness. But try to understand that everyone is present during the meeting Right. schedule. But most of us But are we can present. make something, for example, gawa kami ng small paper na ilagay namin sa pinto nyo. I Yeah. don't know, pag-usapan po namin. Okay. I do not know, sir. O, ilagay sa Ngayon mailbox. ko nila- ngayon Ilagay ko sa lang naisip, mailbox. pero Thank you po if I sa, were in thank you your po sa, place, sana naisip ko yun. So, thank you po sa pag-raise naman, sir. talagang kaya ako running for BOT kasi alam ko marami pa akong mako-contribute dahil sawang-sawa na ako sa ganito. Salamat ma'am sa ating sir. Okay, number 2, paano mo po i-explain yung bad debt expense? Bakit po kami ang nagpo-cover? Hindi namin alam ha. Wala naman kayong report na sinabi sa amin na okay, hindi na to collectible, umalis na itong may-ari. Wala ganong report. Actually po, we have two types of accounts. Accounts na na-reopen ni developer na merong bad debts or balances. Lahat po ng accounts na delinquent kay developer at na-reopen ni developer, sinisingil po namin kay developer. Did they pay? Ongoing reconciliation po kami ngayon. Then hindi Yung nila pwede 500, ibenta dapat yung unit po hanggat di nila binabayaran. yun po yung magiging decision po ng board kasi we are already in total of 27 million collectibles kay Empire East for the 457 reopened accounts. Hindi po ito utang ng Empire East ha. Utang po ito ng mga residente na hindi na nakabayad. So ang magsha-shoulder po nito is si Empire East. Hindi po isi-shoulder ng kung sino man sa inyo. So just to be fair lang po sa developer, sinisingil po namin sila ng lahat ng pagkakautang ng mga residente hindi na nakakabayad. Ngayon, pag ang case po ay binili ninyo ang unit sa isang tao, obligation po ng buyer na tingnan kung ano ang mga responsibilidad nung binilan. Kasi, I don't know, attorney, tama ba? Attorney? Kumbaga, pag bumili ka ng isang property, you are also liable or responsible na alamin yung kung ano man yung mga utang, taxes, kung sa association dapat sine-check nyo yung mga association dues sa admin. Kasi part po yun ng internal transaction ninyo. Right, tama naman po yan. Mind you, sir, ang bad debts na tinutukoy ko dito, 74 million. So, you're saying kanina, na kapag ka yung bumili ng unit from Empire East, hindi nila binayaran, babayaran ni Empire East, Yes, diba? correct. So, are you saying, yung 74 million na yon ay uncollectible sa mga unit owners talaga, fully paid? Paano sila nag-i-stay dito noon? Kung cut ang kuryente and water nila. Tama. Actually, ma'am, hindi po lahat yun fully paid. Kaya may iba po doon is yung mga for move out na ni Ellie. So karamihan po doon, sinasabi po ni Sir Andrew is i-open accounts kasi po karamihan po doon na hindi na po nakakabayad ng amortization with Ellie. So pinapadalan po ni Empire East yan ng demand to vacate. Pag na-demand to vacate po, whatever the charges po na iniwan ng unit na yun po ang pumapasok doon sa sinisingil po namin with I Empire. totally get it. Yun actually yung sinabi niya kanina. What I'm asking is, kung hindi lahat yung 74 million ay unit owners, so you're saying, binabayaran namin yung uncollectible nung mga umalis? Actually, ma'am, meron po tayong mga accounts na 514 na fully paid po kay Empire East. Lahat po yon ay, karamihan po doon ay forwarded na po sa legal for notice of lien. Pagka yun po ay na-go at na-foreclose po ang unit, ang mga co-attorney, yun po ay magiging property na po ng association na pwedeng ibenta po on behalf of the association and the money po ay papasok sa association. That's 514 accounts we are currently working on. 514 accounts Opo. fully paid. Opo, karamihan po doon, ma'am. And ang struggle lang po ng admin kahit
working hand in hand kami rin po with Ellie is nahihirapan din po ang lawyers natin, sir, to pursue the notice of lien. What can we do right now is the demand letter kasi po we're just still waiting for the titles po. So are you saying yung 540 ang nag-incur ng 74 million? Just to ano po, no? Ang nag-incur po ng budgets ay 30% po ng total accounts po natin. So yun po yung mga Sir, ang 34% ang sinasabi mo ata ay yung mga hindi on time na nagbabayad, Hindi, tama? ma'am. 40%. Talagang delinquent, talagang Yes, ma'am. hindi nagbayad. Yes, ma'am. Ibig sabihin yung 74 million na yun, bakit isang bagsakan nilang, dalawang taong bagsakan nilang, installment, 24, 25 nyo lang i-charge sa amin, bakit prior years wala? Yun po, napag-desisyonan po yan ng mga hindi po siya talaga ginawa ng mga previous years. Ngayon, since lumulubog na po ang association sa dami po ng pagkakautang na hindi nababayaran, we have to recover po. Ngayon, tama po kayo. Ang nagsasuffer po doon sa budgets ay isa po kayo sa nagsasuffer. Lahat po ay nagsasuffer. Yung 5,311 accounts po ay nagsasuffer. Yun pong 1,000 unsold units na employees po ay nagsasuffer din po. Wala po tayong sinasabi na mas malaki ang binabayaran ng isa doon over 3 side. Didistribute po natin yung 30% sa lahat po ng 5,311. Understood, sir. Sir, accountant din po ako at external auditor. Nagtataka ako kung bakit hindi nyo yan na-charge, hindi nyo na-spread, naging mabigat sa amin tuloy. And, nung nag-start kayong mag-charge ng budget, nag-increase kayo ng association dues. Pero nung nakulit nyo na sa amin, hindi naman na kayo nagbaba ulit ng association dues. So, supposedly, ang budget expense, ginagawa siyang expense once the receivable ay hindi na makolekta in, say, 120 days, 240 days. Dapat may provision kayo ng budget expense. Nagtaas kayo ng 24 and 25 ng association dues para mabayaran yung budgets, pero nung nabayaran namin, hindi na kayo nagbaba ng association dues. May special assessment pa. So what happens sa accountant for recognizing provision for budgets? What happens sa external auditor? Bakit hindi natin nakita na mag-recognize ng budget expense prior to 2024? Ma'am Jana, that question was already raised din last year. Pero uulitin ko ulit, no? When Empire took over the property management, wala pong proper turnover from your previous property management. So what ang nangyari lang po is, whatever the balances po ang meron, even the audited FS po, if I mention, no, wala pong audited financial statement kayo ng 2018 and 2019. Nung umupo po ang Empire East Management ng 2019, that's the time lang po kami nakapag-audit, which is 2020. So sabay pong in-audit ang 2018, 2019, then 2019, 2020. Given the scenario po na wala pong forwarded balance, yun po yung sasagot sa question mo, bakit hindi nakakapaglagay? Even yung bago po ako naging accountant, wala din po mag-provide ng provision. Kasi nahihirapan po tayong magdedect ng provision kung wala po tayong actual na paggagalingan po ng bad debts kasi wala po talagang existing records prior to property management po ng Empire East. Until now po, yun po yung sinisikap ng management to be able to help us po, ni POCMI na maibigay. Dun din po ako, sasabihin ko din po sa inyo, yung mention ko, that's why malaki din po ang payables natin kasi part of that payable is the 28 million na unpaid po ni association kay POCMI since hindi rin po nagbabayad kasi si association with POCMI since 2018. So hindi po natin yung binabayaran. Ang status ko po tayo doon until such time, mabigyan niya po tayo ng records. Since 2015 po ang hinihingi nating records. Ngayon po, kaya nakapag-provide lang po tayo ng provision for budget expense ng 2023. Kasi po, sabi nga po ni Sir Andy, lumulubog na po. Ngayon ma'am, yung sinasabi niyo po nagtaas ng ESD and then may budget expense pa po. I think we can explain po the Board of Directors. So you're saying, prior to 2018, yung budget expense na yon, wala tayong naging recognition ng budget expense ng 2019, 2020, 2023, 2024. Yung 2024 is from 2018. Baka naman magulat kami sa 2026, i-charge na ulit kami ng budget expense from 2019 to 2025.
Ma'am, Kasi actually, walang naging recognition. Wala akong nakita sa FS na recognition for provision for bad debt expense. Actually, ma'am, tama na po kayo. 2023 may provision na po tayo, then 2024 may provision din tayo. So, mula 2019 to 2023, 2022, wala tayong naging provision. Yes, ma'am, kasi wala po rin tayong hawak na any financial records from the previous property management. Yun nga po yung na-mention ko earlier. Kailan nyo ba tinake over? April 2019. So, 2019, dapat may recognition naman. Yes, Kasi ma'am. you should have the SOA na malalaman nyo kung sino hindi nagbabayad. Sige ma'am, babanggitin ko rin po ulit kung bakit walang recognition ng 2019. Siguro marami rin po dito ng updated yung accounts. Meron po tayong tinatawag na WCL accounts kung meron po tayo dito mga in good standing. Yung WCL accounts po, prior to my position po, yun po yung mga accounts po na iniwan po ni POPMI na wala pong turnover. Ibig sabihin, some of you po is bayad na. Claim bayad na, may mga resibo. Pero sa records po kasi ni POPMI, lumalabas po is hindi bayad. So nahihirapan po tayong mag-determine ng bad debts kasi that's from 473 accounts down to 219. Lahat po ng 219 ngayon, I believe lahat po yun is until now, nagko-contest sa accounting kung bakit until now meron pa rin silang mga unpages na supposedly dapat wala na. We cannot just write it off kasi nga po, we're still waiting kung talaga bang may record sila ng payment with POPMI or wala po. Kasi that 9 million po ang composition ng mga WCL accounts. Forming part pa din po yun ng bad debts expense. So, what we consider po ng 2023, apart from the WCL, is yung mga succeeding billings na po ng 2019 and 2022. So, nag-recognize na tayo ng 2019 and 2020, 2021 sa 2023. Tama ba? Ma'am, sorry, ikat ko lang pero tuloy yung question natin. Since 12:30 na po, we will start na po serving the lunch po para yung iba po na nagugutom na makakain na po. Yung pakitignan po yung food stub nyo. Yeah. Food stub number 1 to 20. Pakitayo na po kayo. So first come, first serve po my tayo. God. Mga early birds po ang unang pipila sa pagkain. So yun po. Food stub number 1 to 20. Ang galing ng segue, no? Kinat na, nandun na tayo sa point na maungkat na lahat. Grabe. Inline po. Ang gigigil So, ako eh. clearly po, nagkaroon ng negligence sa pag-turnover kasi walang actual Hindi na turnover sila. nangyari, right? Okay, that's number 1. Number 2, late recognition ng ba bad debt naman? expenses should be yearly. Yes, ma'am. Right, okay. May accountant tayo, may external auditor, pero hindi na-recognize yung bad debts yearly. Number 2, Food stub, 1 hour human 25. error sa electric bill na magbabayad kami sa pilitan ng 20,000. Ayun yung I catering. have 5 units here, so probably Ah. hindi ko na alam kung In ilan Far pa yung East babayaran Mega ko. World Clearly, Combined. this is a sign na may pagkukulang tayo sa process improvement. Yes. Kayo na rin na nagsabi, ang tagal nyo na sa BOT, some of you, ang tagal nyo na sa BOT. Balik din sa kanila eh. Okay, sinasabi ng legal natin, hindi magkakaroon ng election until we meet the quorum. Now, I have a recommendation. Wow. Balik din How sa about, kanila. kasi hindi naman necessary na ang election ay ganapin during the AGMMM. Tama po? Okay, not necessary. How about let's give a voting extended period. Say for example, 1 month or 2 months until we reach the quorum. At para hindi naman sayang yung aming pagpunta dito, may you recognize our ballot now as physical vote. And then yung mga malayo dito, online voting na lang sila until we reach the quorum. Give us 2 months. Okay na ba yun? When I said yes a while ago, sinabi kong hindi siya... Attorney, sorry, I'm aware na wala ito sa bylaws. I'm aware na kailangan ma-reach yung quorum. But I'm also aware na yung nire-recommend ko ay pwede through board resolution. Yeah. That would be in contrary po with applicable laws, especially sa RCC ang meetings and ang election ay supposed to be at a general or special meeting called for the purpose. And by meeting, hindi siya extended period. It is a set date na nakaset. If curious po kayo kung ano yung mangyayari after this failure of election, we will report such fact of failure sa SEC, tama ba? And
we will set another, isa pang date para to try again na mag-elect ng officers. Ayun po. Yun ang remedy na pinrovide ng Attorney, can you please provide kung anong article po or law yung nagsasabi na hindi po possible yun? Kasi from what I consulted, it's an attorney, also an attorney, possible naman po yung votation ay sa meeting, AGGM, right? It should be in a meeting called for the purpose. Special meeting or general meeting. And this one, yung what we're having right now, is a general So meeting. not necessarily If it's a special an AGGM. meeting, it's not an AGMM na mag-set tayo ng meeting na iba pa dito. So ano pong law yung nagsasabi na hindi Ito na po siya ulit. pwede? Food stop number 21 to 40. Please proceed to locating ko. Thank you. Nakakaloka na ito. Okay. You can Grabe. try revise the corporation code. Ang init. Hundred plus pa ako eh. If the AGM 125. forum, the election may be rescheduled or Ay, mga neighborhood another namin, day. mga mother This dear. rescheduled meeting must still follow proper notice requirements. Madam, iwan ko lang ito. Voting by ballot. So, some associations allow Ang voting inaw. by written ballot or electronic means, especially Ay, if authorized by the excuse Board me of po. Resolution or Share by lang law. ako. In our case, board resolution yung possible. A quorum is reached through the Hello, number of kamusta ballot na? ballots, proxies, Pawis na pawis. Ikaw ba yung... and Ah, talaga? Buti naman. Oo. Mamay, 125 pa yung food stop ko. Oo, iihi mo na ako. Ayun. Kakaloka. Kasi dapat daw po ang proxy Layo. and owners. O, diba? Proxy Ang init-init. Ang layo ng banyo. Doon pa. Okay. Oh my God! Okay, babanyo muna tayo. Actually, ito yung swimming pool namin. Swimming pool ng condo. Yan. Yan. They're improving naman. Yan. Pero hindi pa ako nakaligo ulit dyan. Tagal ng panahon. So, init-init. Diba? Yan. Ang layo ng banyo. Oh my God. Ayun. Ay, nakong super init. So, 2 hours lang tulog ko. Tapos may flight pa ako tomorrow morning. Saan ba ako pwede ha? Dito? Babanyo lang ako. Kaliwa. Okay, dito pa rin ang exit. Hindi pa, babalik ako doon. Naku, mahaba-habang usapan. Babanyo lang. Okay. Ay, nakakaloka. Ang init-init! Ito yung gym. May gym. Yan. So, banyo muna ako, guys. Mag-relive ako later.